Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan, yung kapatid ng ating Pangulo, yung isa sa mga puting ahas ng mga vloggers nila. Ganon din po ang inyong BP Pusit, na kung saan may sinabi po siyang napakaganda, no? Napakaganda sa panindinig ng kanyang mga kapusit. Pero isa po itong kabastusan sa ating Pangulong Marcos. At higit sa lahat, mukhang magkakabigwasan na ang ating mga mambabatas. Ako, gustong-gusto ko talaga na magkabigwasan dyan . Parang yung sa mga ibang mga lugar, no? Sa ibang bansa. Yung mga mambabatas nila, talagang nagsusuntukan. Oo, gusto ko makakita ng ganyan. Oo, gusto ko yung sa Senado, no? Saka sa Kongreso, yung sa lower house, no? Gusto ko si Paduano may sapakin na . Oh, ay ako, okay lang, makita ko sila, no? Kasi itong mga K9 ng Duterte, no, talagang mga nauulol na. Alam niyo yung talagang yung mga laway gumaganong kasi nga nasusukol na yung amo nila. Kaya siguro kinagagalitan na sila ni Duterte. Sabi niya, tangina, mamamatay na nga ako, hindi niyo ako kayang protektahan. Sayang lang yung binabayad ko sa inyo. Oh, magkano mga nakuha niyo nung 6 taon na akong presidente diyan? Bakit ganyan na lang? Hindi nyo ako maprotektahan. O kaya yan, yung mga aso niya naglalabasan. Mamaya makikita nyo. Ha? So, bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo at patuloy nyo pong sinusuportahan ang ating mumunting channel, no? Maaabot na rin natin ang 55K. Malapit-lapit na, nasa 52 na tayo . Positive thinking, being optimistic. Yan, ganyan po mga kababayan. Alam ko kaya natin yan with your help, no? Hindi ko na kayo maisa-isa. Shout out po sa inyo. Special shout out sa ating mga OFWs and to the men and women in uniform. At ganoon din po sa mga kababayan natin sa ating bansa na patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay ng matapat at maayos. Except sa mga politikong mga mandarambong tulad ng mga Duterte, Kibulok at mga minions nila. Okay? Ipagdasal din po natin ang ating bansa at ating Pangulo at ang pamilya nito. At ganoon din po pagdasal natin si Doc Willie Ong. No? Napakabuting tao po ni Doc Willie. Doc Willie, by God's grace, no? Sana gumaling ka. Ganon din sa aking tita dito na may ganon din cancer, no? Sa aking nanay na talagang may edad na, sa mga taong may sakit, naway hipuin po kayo na mapagpalang kamay ng Diyos at kayo po ay gumaling, no? In His will. Okay, so eto po mga kababayan, unahin natin ang dakilang ate ng inyong presidenteng Bongbong Marcos. Ate nyo lang to hindi ko po to ate. I despise her. I don't like her, but do you hate her? Probably yes, because sa ginagawa niya sa ating Pangulong Marcos. Hindi na siya natuto. O talagang sadyang heartless din siya pagdating sa kapatid niya. Because of what? Naiinggit. Because yung kapatid niya achieve. President Bongbong Marcos achieve the wishes, yung pangarap ng magulang niya. Ano yun? Ang manilbihan bilang presidente sa ating bansa. Diba? Sabi nga ni Lola Meldy, I have 2 presidents now. Siyempre, yung kanyang beloved husband, si Apo Lakay, at yung kanyang anak na lalaki. Naiinggit si Amy. Kasi parang, bakit ako? Hindi ako nabigyan ng pagmamahal. Palagi na lang si Bongbong. Palagi na lang si Irene. Yan na lang, ako palagi trabaho dito. Punta ako doon, ako ang pinuno ng sangguniang kabataan noon. Ako na lang, palagi. Ako na lang, ako may kasalanan. No? Laging si Amy ang may kasalanan. Si Bongbong, sabi niya doon sa movie nila na may di Malacanang, wala ka nang ginawa kundi mag-party-party. Yun daw, mag-party-party lang daw si Pangulong Bongbong noon, mag-battles. Oo, yun. Pumunta sa mga mayayamang barkada niya. Oo. Si Madam Irene, ewan ko, di ko alam.
Napakatahimik ni Madam Irene, no? Pero si Amy, merong tinatagong sakit ng damdamin sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Pangulo. Kasi nag-asawa pa ng isang dilawan daw. Kasi si Ninang Lisa, dilawan. Araneta eh. Araneta. Mga dilawan daw ang Araneta. Paano nasabi? Ayaw niya kasi mas matalino si Ninang Lisa sa kanya. Abogada eh. Tapos ang mga Romualdez mga mistiso, parang ako lang eh. Pwede ba mga Romualdez, i-adapt nyo na ako? Pwede ba akong gawing adopted son of Tacloban? Ninong Martin! Sip-sip ang walang iya eh, no? Kaya ako lang ginaganyan. Kasi si Amy, meron na namang katarantaduhang ginawa. Diba? Ngayon po mga kababayan, ito lang ang patunay natin ngayon. Na lahat na sinasabi ng mga vlogger, influencer ng mga DDZ, yung mga pagbibigay nila ng mga masasamang balita, pagpi-fake news nila, lahat ng nailalabas na a little bit of information from the Malacanang, di ba sabi nung sinungaling dito sa LA, ayon sa aking puting ahas, ang natin si Vic Rodriguez, ganyan, si Ganito, si Garapal, no? Garapal ba pangalan? No? Kalimutan ko, pasensya na, Garapal daw eh. Dinig ko kasi Garapal. Hindi pala. Sa aking pag-aanalisa, gamitin natin yung kay, sino ba yun? Si Bagong Lipunan. Based on my analysis. Di ba? Pahiram muna, Bagong Lipunan. Huwag mo naman akong i-copyright, ha? Based on my analysis, ang puting ahas ay ang magkaibigan. Yung magkaibigang pusit at mangga. Nakatikim na ba kayo niyan? Yung mangga, isawsaw nyo sa pusit. Ano lasa nun? Pinapusit ang mangga? Oy, Miyu, meron bang ganyan? Ikaw ba nagluluto? Oy, Suset, ikaw, chef ka eh. Nakagawa ka na ba niyan? Pinagsama mo yung mangga saka pusit. Ano lasa? Isang maasim, sa bagay. Adobong pusit, di ba may suka? O lagay mo yung mangga. kung wala kang suka, wala akong available suka. May nakita ka Indian mango, di ba ano yan? Maasim mo. Pigain mo yung Indian mango. Oy, Suset, paano mo pipigain ng Indian mango? Makuha mo yung katas. Merong paraan dyan, Suset. Alam ko, matalino ka, chef ka. Okay? Si Amy Mangga at si Sara Pusit, ang magkaibigan na mga maldita, mga spoiled brat, mga batranela, sila ang puting ahas ng mga walang hiyang mga sinungaling nilang vloggers and influencer. Bakit? Ayan, tingnan nyo. Bilyonaryo. Ayan, topic na natin sa LS, pero pahapyaw lang. Ito. Hungry like the wolf. Kasi kanta yan ng Duran-Duran. Amy, sabotages, bongbong party as Marcos sibling war intensify. Sino lang ba ang nangaaway? Publicly, sino ang nang-aaway kay Pangulong Bongbong Marcos? Kayo ba? Nakarinig na kayo ng masamang salita galing sa Pangulo laban kay Sara Duterte? Laban kay Amy? Wala. Unang-una, nirirespeto ni Pangulong Bongbong Marcos dahil mga babae sila. Sabi natin, huwag kayong papatol sa babae. Diba? Yan. Sino ngayon ang mga gago at ulalo? Hindi na nga sila pinapatulan, patuloy pa rin ang pambubuska nila. Tinitrigger talaga nila ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, no, I will not stoop down to your level. Your level are pusits. Di ba, Miyu? Biruin nyo, isabotage mo yung birthday party para sa kapatid mo. Mahiya ka naman. Imbis na bigyan mo ng isang araw, birthday niya yan. Araw niya yan. Wala dapat masamang tinapay na maririnig siya o gagawin laban sa kanya. Kaso ikaw, because of wala kayong pinipili. Wala kayong pinipiling araw, wala kayong pinipiling oras, wala kayong pinipiling okasyon. Ang sa inyo ay basta't makasira kayo. 'Di ba? Kayo yung mga crashers eh.
Ikaw, nag-crash ka, sabi lang dito, nag-crash ka dito eh. Ha? Since President Marcos took office 2 years ago, Senator Amy Marcos has been on the hunt for the ways to derail, sirain ang mga moments ng kapatid niya. Agawin yung spotlight. How vicious you are, how evil you are as a sister, as an old sister. Ako matanggap ko pa kung yung younger. Kasi yung younger, yung bunso, spoiled brat talaga yan. No? Pero ito, yung panganay, inggit talaga yan kung hindi naturuan ng tama. Ako, yung panganay ko, talagang sinasabihan ko yan. Ikaw ang magti-take care sa dalawa mong kapatid. Mostly yung bunso, yung lalaki, kasi meron siyang autism. Kinausap ko yung dalawa kong anak na babae. Paano yan pag kami namatay? Sinong mag-take care sa kapatid yung lalaki? We are. Yung kagad sagot nila. Pero yung panganay, I'll take care of him. Don't worry about it. Ganon. Ganon din yung pangalawa. Walang inggitan. Itong anak ko, tinuruan ko na walang maiinggit except doon sa bunso. Hirap eh. Kasi nga may autism, hindi mo alam kung anong takbo ng utak niya eh. Kala nyo pag nakita nyo tong anak kong isa, yung bunso, yung may autism, kala nyo sasabihin nyo normal na normal. Pero no. Diagnose siya medically. Kaya ang hirap minsan pag sinumpong na, wala na. Kailangan mahaba pa sa yung PC ninyo, duktungan nyo pa. Hirap talaga. Pero pag wala naman, parang maamong tupa naman. Maaliwalas ang buhay mo. Diba? Pero tong si Amy, sa super inggit sa kanyang kapatid, kasi nilagpasan siya ng kapatid niyang Pangulong Bongbong Marcos sa ambisyon niya. Natatabunan yung spotlight. Meron tong sakit tong mga to eh. Alam niyo yung sakit na ADD? Attention Deficit Disorder. Oo. Yung KSP. Medically, ADD. Kasi hindi naman medical lang KSP, kulang sa pansin. Ano tawag mo? Di ADD, Attention Deficit Disorder, kulang ka sa pansin. Ayan po yan. Nalagpasan ng Pangulo yung pangarap niyang maging presidente. Baka sinabi niya, ako ang gusto ko magpretende. Ay, wag na ikaw, Ime. Kailangan yung lalaki muna. Si Bongit muna. Pagbigyan mo na. Ikaw naman ang panganay. Dapat ayun. Ikaw ang panganay, kaya maintindihan mo. Ayun. Yung nakita nating mga kwentuhan sila nila Tamil Mel, saka si Pangulong BBM, plastikan lang nung dalawang ungas na maldita yan. Tingnan nyo sabi dito, she is looking for ways to derail her brother's moment in the spotlight. And on Friday the 13th, biruin nyo, Friday the 13th pa? Diba? Masama yun eh, yung Friday the 13th, sabi natin, may mga masama. Pag nakakita ka ng itim na pusa, gumanon sa harapan mo, manalangin ka na para mawala yung curse. Tapos Friday the 13th pa, diba? She finally pounced. Ayan. A bubbler revealed that Amy is the prime suspect. Pero yan, behind the leak of Duran's private concert at Bongbong 67th birthday bash at the Manila Marriott. Notorious for stirring up family drama, Amy allegedly crashed. Kinrush niya parang yung wedding crasher. Parang kayo, hindi kayo imbitado, pero nandoon ka. Naki-gate crash ka. Ang tawag sa amin yan, muklo. Uy, wag kang muklo. Ibig sabihin, hindi ka man imbitado dito, ba't ka nandito, kumakain ka pa. Kapal ng muka, di ba? Nainggit eh. Kasi hindi nga siya imbitado. Ba't hindi ako imbitado? Favorite ko rin ang Duran. Di ba? She crashed the ultra exclusive. Di ba? Event with invitation lang. Dapat RSVP ka pa. Pag wala kang golden ticket, hindi ka kasali. Parang yung mga DD set ngayon na hindi sila napabilang sa Golden Club, ayun, nagmaktol na. Gusto nang bumaliktad sa pagka PBBM natin? No way! Huwag niyong tanggapin yung mga yan. Pwede tanggapin sila nung mga kaibigan nilang kakampi nila dati na nanatili sa PBBM, nanatili ha. Sila. Pero yung tayo, mga kababayan, no, matuto na tayo. Tayo nanatili kay PBBM, sinuportahan natin eh. No? Sila, ano ang purpose nila? 'Di ba?
Sila ang nambibintang sa atin na bayaran-bayaran? No way, hindi. Baka wala nang bayad sa kanila, wala na silang makuha ng mga honorarium, no? Dahil wala na yung amo nila, pabagsak na eh. Pero si PBBM, nandito pa rin, nandito pa rin yung mga naniniwalang mga unga. So, siyempre, sabi ko naman sa inyo, pag nagkamali ang Pangulo, babatikusin ko. Pag may nagkamali sa kanyang gabinete, tulad nila si DILG, kino-call out ko dun sa deepfake video. Hindi lang ako, pati si Mami Peng, kino-call out niya. Diba? At yung iba pa, sila Rimulya, si DOTR, lahat sila. Pati nga PCG, kino-call out ko eh. Diba? Sangay ng gobyerno yan. Under ni Bongbong yan. Bongbong na lang, pasensya naman. Diba? Under ni PBBM. Pag may mali-mali, batikusin. Pag tama, palakpakan. Ganun yan. Pero ito, yung atin ninyo na mangga, ay nako, kung hindi lang pwede. Ayoko magmura kasi mga kababayan. Biruin mo, hindi ka naman pala imbitado, exclusive event lang, pero you force yourself doon because kapatid ka ng Pangulo. Wala kang ang imbitasyon, wala kang golden ticket tulad nung kay Wongka eh. Diba? Tapos, isa kang balahura na iti-text mo, tingnan mo She snapped a photo of the iconic 80s band performing and then made a swift exit. Para siyang dun. Para siyang, coming through. Paglabas niya, sabi ng bilyonaryo, she believed to have immediately sent the leak pic to a blogger linked to Duterte diehard supporter. Alam nyo na kung sino kaagad ang nag-leak niyan. The PCO, yan, yung bagong PCO natin, si OIC letter B ang pangalan. Yung galing kay Isko, no? Ayun, nag-damage control. Ang ganda naman po ng pagkakagawa ng statement ng PCO. Yan ang PCO, hindi tulad nung si Garapal. Ano ba last name nung Garapal? Nakalimutan ko, Jun. Sulat mo nga dyan. Pasensya na po kung nagkakamali ako Ayun po yung natatandaan ko, di ba Jun? Garapal yun? Ilora, Garapal ba? Yung dating PCO chief? Ngayon, iba na I forgot, letter B, as in Bungayo. Bungayo ba yun, no? Pasensya na po, no? Kaagad ang PCO? Nag-in-address kaagad yung leak. Stating that the president's old friends through the party and Bongbong was both surprised and appreciated that Duran Duran provided the entertainment. Ngayon, ang sabi ng mga ulalo, ng mga anti-Marcos, impeachable daw. Graft and corruption daw. Do it! Wag na kayong magdakdak dyan sa social media. Wala na. Kasi, hindi nyo kami mapapa-oo sa naratiba ninyo. In-explain ng PCO, in-explain ng mga abogado. Ngayon, kung anti-Marcos kayo, nagpupumilit kayo, gusto nyong iyo po si Tamilmil, do it! Tingnan natin kung may kaagad sa inyo, mga ulalo. Mga abogado pala kayo Alam nyo yata ang batas Do it! Papalakpakan ko pa kayo. Pag na-impeach nyo ang Pangulo, napatanggal nyo, papalakpakan ko pa kayo. Diba? Do it! Kaya nga sabi ng Nike, if I may borrow that word, just do it! Para wala nang daldalan, action ka agad. Puro lang kayo angas wala kayong talas Tagal-tagal nyo nang ginagawa. Kala nyo ma-i-scare nyo ang Pangulo? Na babatuhan nyo ng mga demanda? Anak naman ng siopaw. Almost 4 decades na, mga kababayan. Hindi na, ibig sabihin, takot pa ang Marcos sa mga yan. Nako, hinahapunan lang nila yan. No? Labas tayo dyan sa inyo na lang yan sa atin ng bayan. Kung maaari, wag nyo nang iboto yan. Wala rin namang magandang gagawin yan sa administrasyon ng Pangulo. Lalo lang yan mag-i-squill. Lalo lang yan mang-aahas. Nakakahiya ka. Alam mo, Jaime Marcos, kababaing ka. Kababaing. Biruin mo, kapatid mo, tatraydorin mo, classic telenovela lang, di ba? Hindi ka nahiya sa tatay mo. Kapatid mo, tatraydorin mo, hindi ka nahiya sa nanay mo, kasi walang hiya ka makapalang mukha mo di ba? Punta naman tayo dito. Dito sa Manchurian candidate ng China. Biruin nyo, pumunta doon. Sa Kongreso, ayaw manumpa. Di wag mong panumpain. Ba't nyo pa kakausapin yan? Kung ako yun sa chairman. Honorable BP, since you did not take your oath, there's no need for you to be here. Ganun lang. Since binastos niya
ang Kongreso for contesting the rules or policies on your textbook? Ha? Na inaano niya ang witness and resources? Since hindi naman siya nanumpa, so what's the use of her asking a question? Kasi kung nagsalita siya, wala siyang accountability. She doesn't wanna take accountability of what we're gonna be find out o i-question doon. So therefore, sa kanya, I don't have any accountability. I am above the 1987 Constitution. I am above the law. Tingnan nyo, ang BP pa lang yan. Paano pag naging presidente yan? Kaya kung ako doon sa chairman, kung kay Joel Chua, sasabihin ko lang, before we start the interpolation, I will respectfully ask the BP to get out. Since you did not take your oath as a witness or a resource person, there's no need for you here because you will not have an accountability to any answers you will give to us. Ganun lang. I respectfully ask you to get out, to step outside. We don't need you here. Ganun lang. Kasi pinahiya niya kayo eh. Kung ako ganun din. Simpleng pagpapahiya rin. Since you did not take your oath, so wala kaming karapatan para questioning ka. So you are just here, just for what? You're just a display. Get out. Ganun lang. This is my committee, and you are a resource person, and you don't wanna take the oath, so therefore, we don't need you. Tapos. O, kung magsasalita pa siya, I don't need any explanation. I don't wanna hear any answer coming from you. I am respectfully asking you to step outside of this hall. Get out. Ganun lang. At least, pinagbigyan nyo siya. Pinaringgan nyo siya. O ngayon, meron siyang ambush interview. Ano sabi niya? Ipinahiya niya pa ang Pangulo. O yan o. BP Sara on Bongbong Marcos. Hindi kami magkaibigan. Hindi pala. Lumabas na mga kababayan. Marcos supporters and Marcos loyalists. Mostly the loyalists. Ngayon pa lang, ipaliwanag nyo maigi sa mga anak ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, ng mga loyalista. Isaling lahi nyo na ng Marcos lang at Marcos lang. Oo. Sabihin nyo, Marcos, Sandro Marcos at ang mga angkan nila, lahi ni PBBM. Kung tatakbo ng mataas na posisyon, suportahan natin. Huwag nyong suportahan ng Duterte because this family is worse than the evil. Oh, worse than the devil. They are more powerful than the devil. Diba? Yun na lang inaasal ng vice-presidente ninyo? Yan ba ang kultura at halimbawa na ipapamalas ninyo sa mga anak ninyo? Ang gusto nyong makita, matutunan ng mga anak ninyo? Di ba hindi? Oh, ano sabi niya? Hindi kami magkaibigan. Hindi naman pala. Oh, so what? Kung di kayo magkaibigan. Ano yung mga pinagsasabi mo sa campaign? During the campaign yun. Para manalo ako. Pero hindi kami magkaibigan. Hindi naman kasi talaga kami nagkausap niyan. O, tinan mo. Sabi niya pa, niyan. Di ba? Oh, pambabastos na po to. Bastusan na to. Hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Okay, good. Bago pa man kami naging running mate, hindi kami nag-uusap. Nag-uusap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. O, trabaho lang at campaign. That's it. Wala na yung mga pinagsasabi niyang protektahan natin ang Pangulong, ang Apo BBM. Tutulungan kita, no? Ano pa yung sabi niya dito? May nakuha ko mga kababayan eh. Ito. Yan. May 9, 2022. Ulat ng GMA News. Sara Duterte vows to work hard. Be loyal to Marcos Jr. Asaan na to? Ha? Diba? Ayan ang sabi niya. Tapos ngayon, babastusin mo? Hindi mo kaibigan. Okay lang, hindi niya kaibigan ng Pangulo, mga kababayan. Ang tanong, kaibigan ba siya ng Pangulo? Probably sasabihin ng Pangulo, consider him as my friend. Alam niyo naman ang nature ng Pangulo, very humble. Itong si Pusit, wala na ngang humility, puro pa kayabangan at airhead. Oh, ayan ang turo eh. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ano ba yung puno? Bastos. Ano ang bunga? Di bastos din.
Ano ang puno? Manyak. Ano yung anak? Di ba? Wala na. Bastusan talaga, mga kababayan. Ang kaibigan daw niya talaga ay si Amy. Oo nga. Bird of the same feather kayo. Ano? Mga ahas. Ang malasakit lang ninyo ay sa sarili ninyo. Ano na yung mga pinagsasabi mo during the campaign? During campaign lang yun. Para manalo ako. Ngayon, sabi niya, ikaw na lang magpangulo. Di ba? Ngayon, natikman niya kasi ang power at money. Di ba tama talaga? Uulit-ulitin natin para tayong basang dito, yung sirang plaka. Yung sabi ni Ninang Lisa, give man power and money. Tignan mo kung anong magagawa niya. Yung interview niya kay Katunying, balik-balikan niyo. Give man power and money. See what they can do. Ayan si Sara Tamilmil. She have a power, second highest position in the land, and she have billions of funds. Now, what can she do? Sinabi niya, hindi kami magkaibigan niya. So therefore, ikaw, gusto mo maging kaibigan namin? No. Sino kaibigan mo? Yan, si Amy Marcos, mga ahas kayo Di ba? Kayong dalawa ang gusto magpabagsak sa Pangulo? So what kung hindi mo kaibigan ng aming Pangulo? Pero ang kapangulo namin, dahil sa kabaitan, sasabihin niya, kinukonsider ko naman siyang friend. Sa kanya yun. Pero iba sa akin. Di ba? Etong si Tamilmil, sobrang yabang. Di ba? Sasabihin, palakpakan. Nagbibigyan lang siya ng kanyang talagang soloobin. So what? Natutuwa kayo doon? Di ba? Sasabihin din, lang yan, misnomer, nagkamali lang. No? It is what it is. What has been said, what has been said. Di ba? It has been said. Parang ganun. Kung ano man yung nasabi na. Wala nang bawian. Hindi kayo magkaibigan. So therefore, yung isang libro mo na basura, na mali-mali ang grammar, hindi patungkol yung kay Pangulong Marcos. Yung isang kaibigan niya, hindi si Pangulong Marcos. Kasi sabi niya, hindi sila magkaibigan So, isipin ko, it doesn't relate kay Pangulong Marcos. Yung libro niyang isang kaibigan, kanino yon? Doon kay Amy Marcos. At sabi niya, never to Marcos again. Di never din sa Duterte. Di ba? Tatay mo namuno lang sa bansa ng 6 years. Ayun na yon. Ano greatest accomplishment niya? Wala. Tambak ng kaso, drug war. Daming pinatay. Yan talagang ebidensya. Daming pinatay. Hindi naman natapos ang drugs. Walang pakialam sa West Philippine Sea. Ano pa? Puro kalibugan ang pinakita sa publiko. Puro pang babraso. Huwag nyo sabihin greatest president si Duterte. No. Hindi. Kaya huwag kayong gago. Asa pa kayo sa 2028. Baka ang boto mo lang yung Kojik. Yung mga taga Davao. No, Davao region. Yung mga naniniwala sa inyong mga tanga. No? After all na makita na, mas gustuhin nyo pa yung mga taong mga winawalang hiya ng Duterte at Kibuloy at ng minions nila. Tapos ito, papasukan nyo nito na walang puso. Sabi mismo ng nanay niya, heartless siya. May mga kaibigang mga traidor. Never to Duterte, but yes to Marcos. Mas magaling na leader ang Marcos. Dahil may puso talaga para sa Pilipino. Kayo pera lang naman gusto nyo Di ba? Para lang pagtakpan, brasuhin. No? I-whitewash ang mga kaso. Tingnan nyo, ginawa nyo kay Kibuloy. You gave Kibuloy so much power. Whitewash nyo yung mga kaso dyan sa Davao City. Anong ginawa ng mga biktima? Pumunta sa DOJ. Pinaglalaban. Yari kayo. Gago kayo. Kaya dapat kayong mawala sa national stage. Pwede doon na lang kayo sa Davao City. Takbuhan naman kayo ng kriminal Pero wag sa national stage. Eto, mga kababayan, napunta tayo dito. Saglitan natin. GMA News. Lawmakers fume at each other over House authority to probe OBP budget use. Nag-away po No? Kasi itong mga attack dog ng Duterte, si Gloria at Marcoleta, nandun. Di ba? Nandun sila para tulungan si Tamilmil. Di ba lumakad pa nga si Tamilmil kay Gloria at kay Marcoleta? Planado po ito Planado itong yung hindi manunumpa si Tamilmil. Pinagsabihan na yan. Kinotes na yan. Ito pag ginawa kang resource person, itong sabihin mo. Kasi wala naman sa rules nila to. Nung binigyan na siya ng imbitasyon, alam na nilang gagawin nila. Didepensahan ka namin. Gagawa tayo ng drama. Ayan ang scripted Yan ang sabi ni Tamilmil dati sa isang interview niya para tama yung linyahan namin.
May script sila. Sila po ang may script, hindi siya. Yung sinasabi niyang itong ano ng House ay ano daw, simula ito para sa kanyang impeachment. So what? 'Di ba? Kung isa ito sa magiging ebidensya para malalong madagdagan ang lakas ng impeachment sa'yo, so what? Ano ang sabi niya kay Arroyo? Ha? Kaya niya. Kaya niya. No? Kaya niya daw mag-isa. Kaya niya palang isa, bakit ka nag-walk out? 'Di ba? Ito kasing si Marcoleta, lalo na to, naalala niyo yung last budget hearing nung September 10 na hindi siya umaten, si Tamilmil Pusit? 'Di ba nagwawala siya, dapat daw parliamentary courtesy. Marcoleta, may disallowance, may pinababalik ng pera. Magkano yung pinababalik na pera ng COA? 12.3 billion pesos sa DepEd. Tapos sasabihin mo, parliament courtesy na lang yung perang budget niya na 2.03 billion. No way! Ayun, sa kakaganon ni Marcoleta, nabwisit na po si Representative Abante. Kasi ito po sinasabi nitong si ano yun, Tempers flared at the House of Representatives on Wednesday over the authority of the House Good Government and Public Accountability Panel to question VP Sara Duterte on how her office uses its yearly budget. Sa GIP, Duterte party list lawmaker Rodante Marcoleta steered the path by arguing that the root of Wednesday inquiry which is the privileged speech of Manila Representative Rolando Valeriano titled Asserting the Power of the Purse, does not cover the office of the Vice President budget use because nobody is questioning Congress' power of the purse to begin with. Valeriano's speech called out the Vice President over alleged inefficient use of the OVP's budget based on the findings of state auditors and her refusal to answer lawmakers' question on the budget use. Sabi ni Marcoleta, is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. And I think nobody could question that. Ngayon, sabi pa niya, even the privileged speech of the Honorable Valeriano, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. That is our birthright. The OVP, to my mind, did not undermine the power of the purse which personally came in the first hearing and presented herself, including the OVP proposed budget by the way of PowerPoint presentation. Yung kung ano-ano pang pinagsasabi ni Marcoleta, Eto na, punta na tayo dito. At this point, Manila lawmaker Benny Abante sought parliamentary inquiry and asked if Marcoleta is contradicting the action of their fellow House members. I would like to ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? Yung bang nire-rebuke daw ba ni Marcoleta yung committee? Are you rebuking this committee? Abante said angrily, pointing his finger at Marcoleta. Marcoleta responded, why am I supposed to rebuke the committee? You have been saying this for a while. You had been rebuking this committee. Kasi sa tingin po ni Benny Abante, itong Sir Marcoleta, kahit na hindi niya sinasabi directly but indirectly, he is rebuking the committee. Unang-una, dapat wala ito Dahil hindi naman nasasabi doon sa privilege speech ni Valeriano na ino-overpower ng OVP ang power of the purse. The power of the purse ng Congress. Kumbaga, indirectly rebuking the committee. Hindi nga lang direkta, hindi niya direktang sinabi. Pero yun po napapansin ni Abante. Kaya sabi niya, you had been saying this for a while. You have been rebuking this committee. We are not blaming the Vice President on this. Ayan. Bilang turo kay Marcoleta. Siguro napanood nyo yan, no? The hearing was then suspended by House Good Government Parliament. And then, nung natanggal na yung mic, ito na naman si Congressman Paduano. Abang lingkod party list lawmaker Stephen Paduano then approached Marcoleta. The two were seen gesturing at each other during the exchange, their hands coming close to each other's persons until their colleagues came over. Opo, nakakatuwa po ito, no? Talagang magsusuntukan. Itong si Paduano sa kasi Marcoleta, nung last hearing pa yan Talagang mainit na si Paduano Kumbaga sinasaklawan kasi dinedepensahan ni Marcoleta si Pusit para hindi ma-question. Siya nga ang liable doon
Siya ang pinupunto ng COA na siya ang may disallowance. And then you are protecting this idiot na si Pusit para hindi sumagot sa ano niya, accountability niya. Marcoleta, wag nyo na pong iboto yan. Oy, sa gift party list, wag na yan. Kung saan man pumunta si Marcoleta, wag nyong iboto. No, kung ako sa sagip party list, mag-isip-isip kayo. Mawawalan kayo ng pesto. Tanggalin nyo si Marcoleta dyan. Anay yan. Si Gloria, anay yan. Lahat ng kakampi ng Duterte sa Kongreso at sa Senado, mga anay sa ating gobyerno. No? Tapos dyan, nagpaliwanag na po si Committee Chairman Chua about House Rules provides the filing o yung kanilang saklaw. Dyan ha. What we are doing right now is we are doing our mandate. Base dun daw sa Rule 4 Section 1 nung House Rules nila. This hearing is in aid of legislation. The fact that the issue is still with COA and still pending appeal, it does not stop this committee from conducting an inquiry in aid of legislation to conduct or to carry out a legislative purpose. Correct. Yan ang hindi naintindihan ni Marcoleta. Sayang ang pagkatalino mo, Marcoleta. No? Huwag kang magtrabaho para lang sa mga Duterte. Kayo po ay nandiyan para sa taong bayan. Maging transparent and accountable yung mga taong gobyerno na binigyan ng pera ng taong bayan. Hindi lang naman ikaw ang taong bayan, Marcoleta at Gloria eh. Ha? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kayo ganyan sa Duterte? Why you are protecting her? Ay, ang sabi niya, kaya niya. Pero she cannot even explain it properly. Damn it! Diba? Kung hindi siya marunong mag-Tagalog, edi mag-English. Kung hindi fluent ng English, mag-Bisaya, i-translate na lang. Doon naman siya magaling sa Bisaya, dapat may translator na lang. As long as she can defend it. Siya ang napipwesto dyan pero she is hiding in the curtains of Arroyo and Marcoleta and other minions para po siyang pinagtatakpan Ganun, no? Duwag. Di ba? Nagtatago siya sa kapagiging pilosopo niya. Pero hindi nyo kakayanin na maiupo siya. Ito, sa panahon ni Pangulong Marcos, nek-nek ninyo. At sa 2028, we'll find out. Nasabi ko sa inyo, sa LS ko kanina, lalabas dyan ang mga dilaw. They hate her. They dislike her. They dislike the Dutertes because of their arrogant dictator attitude. Di ba? Mga kababayan, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.